Habang hinihintay ng ilang mga natanggal na OFW sa Saudi Arabia, ang pangakong back pay ng Saudi government na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama naman sila sa mga inalok ng libo-libong trabaho sa job fair ng Department of Migrant Workers. Nakatutok si JP Soriano. Isa si Jerome sa libo-libong Pilipinong manggagawa mula sa mga nagsara o naluging mega construction company sa Saudi Arabia noong 2015 hanggang 2016. Simula nang makauwi sa Pilipinas, kung ano-anong trabaho ang kanyang pinasok para mabuhay ang kanyang pamilya. Kasama kasi siya sa Pinoy worker sa Saudi na hindi nabayaran ng ilang buwang sahod at iba pang benepisyo. Sana sir mabayaran na po para yung dating nagka-trauma sir mawala na. Para maging muna ulit yung loob sir para magtrabaho ulit. Ang mga gaya ni Jerome ang target matulungan ng Job and Livelihood Fair for Displaced ex-Saudi OFWs na inorganisa ng Department of Migrant Workers. Kabilang doon sa mga kasamahan nating na displaced na OFWs ay nakabalik na sa iba't ibang destination countries. Kasama na rin yung Saudi. Yung iba pong natira, sila po yung naghahanap ng trabaho kabilang ang kanilang pamilya at sila po yung tutulungan natin ngayong araw. Si Jerome nag-a-apply na sa ilang accredited recruitment agency para maging electrician sa Japan. Ayon sa DMW, halos 17,000 ang trabahong alok sa job fair. Nasa 11,000 ay sa abroad, karamihan ay skilled workers. Nasa 6,000 naman ang alok dito sa Pilipinas. May mga dating OFW na na-hire on the spot sa ilang inaplayang lokal na trabaho. Pero ang mga dating OFW na target matulungan ng job fair, hirap daw makausad sa application. Nakapasa ako sa exam, nakapasa ako sa interview, pero nireject ako dahil sa edad ko nga. Kahapon, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nangako si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na babayaran ng Saudi government ang mga di nabayarang sahod na aabot sa 10,000 OFW matapos malugi ang ilang construction company sa Saudi. Aabot yan ng 2 billion Saudi riyals o lagpas 31 billion pesos. Napakagandang balita talaga at mabuti pinagandaan talaga tayo ni Crown Prince. Sabi niya yung desisyon na yan ay nangyari lamang nung nakarang ilang araw. Sila mismo magbibigay ng insurance kung sakali man mangyari ulit yan na malugi yung korporasyon na tinatrabahuan nila at hindi nila makuha kanilang sahod, yung insurance ang babayad. Sana makamit na ho namin yung aming minimiti na claims. Meron akong isa pang anak na hindi ko pa napapatapos. Nabitin dahil sa pangyayari na nagkaroon nga ng problema yung kumpanya namin. Abangan po ang mga further announcements as the days go by. Meron po mga details of implementation, nabanggit ko nga po, na aayusin namin ni na Yusek Bernard Olalla, Yusek Kaunan, kasabay ang Saudi government, mga counterparts namin sa Saudi government. Sa Lunes, inaasahang sasabihin na ni Secretary Ople ang detalye kung paano maibabalik ang mga back wages sa mga apektadong Pinoy workers sa Saudi Arabia. At habang nagpapasalamat ang mga apektadong Pinoy workers sa magandang balitang ito, sana raw maibigay na ang kanilang mga utang na sahod sa lalong madaling panahon bago sana magpasko. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok, 24 oras. May inaasahan pong oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng Uni-Oil hanggang 2 pesos at 30 centavos ang inaasahang rollback sa kada litro ng diesel. Hanggang 90 centavos naman sa gasolina. Hindi po ito nalalayo sa projection ng ilang oil industry sources na hanggang 1 peso and 10 centavos ang posibleng bawas sa kada litro ng gasolina at hanggang 2 pesos at 40 centavos sa diesel. Pasok din ito sa naunang projection ng Department of Energy. Ayon kay Director Rino Abad ng DOE, isa po sa dahilan ng posibleng rollback ay ang pagbaba ng demand sa China dahil sa mga panibagong COVID lockdown. Nilamon na apoy ang 7 bahay sa Barangay San Isidro sa Mariveles, Bataan. Wala naman nasaktan sa insidente at sa paunang investigasyon ng BFP, problema sa linya ng kuryente ang pinagmula ng apoy. Inabot lang na mahigit kalahating oras ang pag-apula pero nahirapan ang mga bombero dahil sa sikip ng daan sa lugar. Hindi lang masarap at mabuti sa kalusugan, makakatulong din sa kalikasan. Yan po ang benepisyo ng pagiging vegan o yung pong gulay lang ang kinakain. At tampok ang mga yan sa mga nakahain sa isang food fest sa Pasay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Itlog na gawa sa gata ng niyog,
Bacon, hipon at isda, gawa naman sa soybean. Ultimo milk tea, vegan. Lahat ng yan makikita sa Veg Fest sa Pasay. Hindi ka gumagamit ng anything came from animals. May tulong din daw sa kalusugan at kalikasan ang vegan lifestyle. Ang carbon footprint ng isang vegan is masyadong mababa versus doon sa mga kumakain ng karne. Since plant-based ka, gulay at prutas, mostly ang kinakain mo, syempre, mas healthier yung lifestyle. Isa sa mga paboritong panghimagas ng mga Pilipino ang halo-halo pero kadalasang sangkap nito mga non-vegan food gaya ng leche flan, ube halaya at gatas. Pero sa pagkakataong ito, 100% vegan ang kanilang halo-halo milk tea. Sarap! They don't have to let go yung mga favorites nila katulad ng milk tea. Kumbaga, imbes na mahirapan sila nakalimutan or talikuran yung mga paborito nila, meron na siyang vegan version. Sa pwesto namang ito, dama na ang Pasko sa kanilang bibingka. Pati ang tila itlog na pula sa ibabaw, vegan din. It's made of rice flour, and then the egg po we also made it. The white part is made of soy milk and coconut milk, and we also made the cheese, cheddar cheese, coconut and soy milk base as well. Para sa gaya ni Sofia Revilla na 7 taon ng vegan, mahalaga makahanap ng mga pagkaing hindi nalalayo ang itsura at lasa sa nakagawian. It's great to start with familiar foods. Yung mga ganito nga po. So parang it's familiar to you, pero it's the plant-based version. So it's easier. Same with the barbecue po. Super hanga ako sa inyo. Thank you. Ang sarap. Magpapatuloy ang Veg Fest hanggang bukas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Maituturing umunong matagumpay ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 29th APEC Economic Leaders Meeting sa Thailand. Nagkaroon po ng bilateral meeting ang Pangulo kay French President Emmanuel Macron at New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. At nakatutok live, si Mariz Umali. Mariz? Sawadee Pia, katatapos lamang ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa Bangkok, Thailand. Aabot nga po sa kulang-kulang 18,000 mga overseas Filipino workers na naririto sa Bangkok, Thailand, o sa buong Thailand. At sa naturang PhilCom meeting ng Pangulo ay inanunsyo niya sa pamamagitan ni Secretary of Migrant Workers na si Toots Ople na magkakaroon na po ng Philippine Overseas Labor Office dito sa Thailand o yung tinatawag na POLO. Inanunsyo nga yan kanina pero bago yan, Pia, nagkaroon din ng pagkakataon na makapanayam ng media ang Pangulo at natanong siya kaugnay nga sa pagbisita niya sa Vice President Kamala Harris sa Palawan kung makakatabang daw ba ito sa relasyon o makakadagdag ba ito sa tensyon ng Pilipinas at China, lalo't ito ang pinakamalapit na lalawigan sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, hindi raw siya nababahala at di niya nakikitang magiging problema ito. Aniya, dapat patuloy na mag-evolve ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Narito po ang kanyang pahayag. I don't see why they should. She is in the Philippines and she is visiting another part of the Philippines. And of course, it is the closest, our closest area to the South China Sea, but it's very clearly on Philippine territory, so I don't think I don't think it will cause problems. Samantala, Pia, nagkaroon din ng sunod-sunod na bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang leader ng mga bansa na dumalo rin dito sa APEC Economic Leaders Meeting. Agrikultura, enerhiya at defense. Ito ang tatlong regional issue na tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos at French President Emmanuel Macron sa kanilang bilateral meeting sa sidelines ng 29th APEC Economic Leaders Meeting. We discussed some of the regional issues that are impacting upon the economy and the worries that we have for the future and the partnerships that are developing between even far-off places.
Ayon sa Pangulo, binanggit niya ang agrikultura para makita kung paano makakakuha ng tulong ang Pilipinas mula sa ibang bansa. Tinalakay rin ang enerhiya dahil sa karanasan ng France sa nuclear energy. Oras daw na ituloy ng bansa ang partnership sa nuclear energy, maaari raw makaasa ang Pilipinas sa France. Sa defense naman, ipinunto ni Pangulong Marcos na ang interconnectivity ay hindi lang sa pandaigdigang ekonomiya, kundi pati sa estrukturang politikal sa mundo at kabilang ang France sa mga defense issues sa rehiyon. Nagpaabot din ang dalawang Pangulo na imbitasyon sa isa't isa na dumalaw sa Pilipinas at France. Sa kanyang intervention speech sa APEC Leaders Informal Dialogue, hinimok ni Pangulong Marcos ang APEC member economies na tutukan ang mga hamong kinakaharap ng service sector ng rehiyon, partikular ang shipping at logistics services na siya raw backbone ng global trade and investment. Nanawagan si Pangulong Marcos na tanggalin ang lahat ng uri ng diskriminasyon lalo na sa mga produktong galing sa maliliit na negosyo. Matagumpay daw na maituturing ang partisipasyon ni Pangulong Marcos sa 29th APEC Economic Leaders Meeting kung saan isinulong niya ang trade and investment opportunities para sa Pilipinas habang hinahanapan din ng paraan ang pag-unlad ng mga kausap na bansa. Sa huling araw ng APEC Summit, nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo kay New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. Kabilang sa mga tinalakay ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, seguridad at pagtataguyod sa karapatan ng mga OFW. Pinuri ni Prime Minister Ardern ang mga Pinoy na nasa New Zealand na anyay mahalagang bahagi ng kanilang lipunan. Sinundan ito ng APEC Economic Leaders Meeting Retreat Session 2, bilateral meeting kasama ang Australia, business roundtable meeting ng Pilipinas at Thailand, at business call ng isang Thai cement company. Naglabas din ng Leaders Declaration ng APEC member economies. Doon binanggit ang muling pagkondena nila sa aggression ng Russia sa Ukraine at paghimok na tuluyan ng umalis sa Ukraine ang Russia. Aminado man ang APEC na hindi sila ang tamang forum sa pagresolba sa mga isyu ng seguridad. Inihayag nilang ang mga ganitong issue ay may malaking epekto sa global economy. Samantala, Pia, kaugnay naman doon sa deklarasyon ng APEC member economies kaugnay sa gyera ng Russia sa Ukraine, malinaw daw ang paninindigan o yung stand ng ating bansa kaugnay dito. At syempre, tayo ay panig sa kapayapaan at umaasa sila na babalik na sa diplomasya ang Russia at Ukraine. Natanong din na Pia si Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino ba yung mga leader na nag-imbita sa kanya na bumisita sa kanilang mga bansa. At ayon sa Pangulo, lahat daw ng makaharap niya mga leader ay inimbitahan siyang bumisita sa kanilang mga bansa. At nice daw talaga itong tanggapin ng Pangulo. Pero depende raw ito sa kanyang schedule dahil syempre may mga trabaho rin naman siyang kailangang ayusin at tapusin sa ating bansa. Alas 6 ng gabi oras dito sa Thailand, alas 7 dyan sa Pilipinas ay nakatakda ng tumulak si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos at ang kanyang delegasyon pabalik ng Maynila. Yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Bangkok, Thailand. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kapukat, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Pangangalakal ang ikinabubuhay ng maraming taga-Pook Malinis sa Barangay UP Diliman Campus. Malaking hamon sa kanila ang makapag-aral. Ang 18 anyos na si Christine, pati ang 5 kapatid niya at kani-kanilang mga anak, hindi na pumapasok sa eskwelahan. Sa pagkain pa lang, kulang ang kinikita nilang mag-anak na 500 pesos kada araw. Bigas, kasi ulam. Minsan po toyo. Hindi po marunong magbasa. Sulat lang, magsusulat lang po. Sa kariton nga halos umiikot ang kanilang buhay. Pero kariton din ang magdadala ng pag-asa para sila'y matuto. Sa tulong ng kariton ng Maralita Network na umiikot sa iba't ibang komunidad, natuturuan ng mga out-of-school youth pati na ang kanilang mga magulang na hindi nakapag-aral. Ako siyempre magulang, nagsumikat na makapag-aral yung aking mga anak. Kasi mahirap masabihan, ma'am, na dukha, mahirap pa lang, wala ko pinag-aral. Kailangan maraming batang matuto, kailangan maraming nanay ang matuto sa pag-aaral. Ang classroom na hindi napupuntahan ng mga bata ang mismong lumapit na sa kanila. Mga student volunteer ang kanilang teacher gamit ang mga karitong puno ng donasyong learning materials. Ang target talaga namin ay yung out-of-school youth nating hindi nakakapag, mga medyo matanda-tanda na mga 7 years old na hindi pa rin marunong magbasa at magsulat. So gusto namin sana maturuan sila ng basic math, basic reading, Filipino lalo na, at ng history natin. Magtutuloy-tuloy raw ang pag-iikot ng kariton ng pag-asa para ang mga salat sa buhay hindi mapag-iwanan sa kaalaman. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.
Nakatanggap po ng obrang tinaguriang Kristo sa Kariton si Pope Francis. Ibinigay ang obra sa Santo Papa ng Pinoy na si Father Flavie Villanueva. Matapos po ang weekly audience ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican. Si Father Villanueva ang namumuno sa St. Arnold Janssen Kalinga Center na tumutulong sa mga mahihirap at sa mga pamilya ng biktima ng gera kontra droga. Ayon po sa foundation, ang Kristo sa Kariton ay sumisimbolo na nasa paligid natin ng Panginoon at lumalapit siya sa pamamagitan ng natatanggap nating blessings sa buhay. Nagwagi ng 2 awards ang GMA Pinoy TV sa 2022 International Film Festival Manhattan sa New York, USA. Naka-silver sa news category ang Global Pinoy Unlimited na tampok ang mga pinakasariwang balita kaugnay sa Global Pinoy Community. Sa ilalim naman ng episodic category, nanalo ang episode ng digital series na Entre Pinoy Abroad. Tampok naman dito ang kwento ng tagumpay ng isang Pinoy architect abroad na ngayoy boss na ng sarili niyang kumpanya. Ang International Film Festival Manhattan ay isang independent film festival sa Amerika na pumipili ng world-class short films para ipalabas sa Manhattan, New York. Hindi po tao, kundi aso ang inalalaya ng isang traffic enforcer na makatawid sa Aguinaldo Highway sa Silang, Cavite. Nag-viral po sa social media ang pagmamando ni Reynaldo Villanueva ng trapiko para po makatawid ang isang aspin. Hinangaan din po ang aso na tila ba alam kung saan ang dapat na tawiran. Tumingin pa nga ito sa kaliwa at sa kanan na parang isang tunay na pedestrian. Pasko feels na po sa iba't ibang lugar sa bansa. Mula po sa garden ng City of Pines na tila Enchanted Christmas Village hanggang sa gusali sa Antipolo na tadtad ng milyon-milyong LED Christmas lights. Yan po ang tinutukan ni John Consulta. 3, 2, 1! Nagliwanag ang bahaging ito ng Antipolo City nang buksan ang milyong-milyong LED Christmas lights sa harapan ng isang commercial building. Kahit pader, kisame at poste, siksik sa ilaw at pampaskong dekorasyon tulad ng mga anghel, nutcracker, Santa Claus, giant na purple Christmas tree at isang higanting Belin. Tuwang-tuwa ang mga residenteng nakisaya sa nakakasilaw na okasyon. Sobrang saya kasi iniintay talaga ng mga bata yung ganitong event. Ngayon lang nakakita ng ganito yung baby ko. After 2 years ng pandemic. Proud na proud ang mambugan sumulong sa liwanag ng yung ilaw dito. Pinaka nag-enjoy ang mga bata. Para po dito pagpasyala, sobrang ganda po. Pinaganda po talaga. Tatagal hanggang Enero ang level up na pailaw na ito sa Antipolo para raw magbigay saya at inspirasyon sa lahat ng mga bibisita ngayong Kapaskuhan. Gusto pa rin natin i-share sa kapwa-tao na in spite of pinagdaanan natin pandemic, maganda pa rin ang future ng Pilipino. Yan naman ang gusto natin ipahatid rito. Hindi lang sa Cubao o Green Hills may animated Christmas on display dahil meron na rin yan sa City Hall ng Calamba, Laguna. Tampok naman sa kanilang plaza ang 70-foot tall Christmas tree. Gawa yan sa pinagpatong-patong na Christmas cones at binihisan ng makukulay na palamuti. 3, 2, 1! Nag-ala Enchanted Christmas Village naman ang Botanical Gardens sa Baguio City. Binuksan kasi ang napakaraming Christmas display at mga pailaw sa 2 ektaryang parke. Dagdag atraksyon ito sa maraming magagandang bulaklak at puno roon. Enjoy ang mga bata, pati na mga young at heart sa Instagrammable pasyalan. Abiso lang sa mga magpupunta, magbaon ng maraming pasensya dahil sa haba ng pila at matinding traffic. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May epektibong paraan daw ang komedya na si Pokwang para hindi masanay sa paggamit ng gadgets ang anak na si Malia. Yan ang chika ni Katatibayan. Doing the laundry,
doing the dishes. Ang household chores na yan itinuturo ni Bokwang sa kanyang anak na si Malia para raw lumaki siyang responsable sa buhay. Kailangan, di ba, sa panahon ngayon, wag natin inaalis na habang lumalaki sila. Wag natin inaalis yung kung ano yung kultura nating mga Pilipino. Di ba, pinalaki tayo ng mga magulang natin na kanya-kanya tayong kilos sa bahay. So yun din naman na napag-usapan namin ng tatay niya, maging independent siya, lumaki siyang ganon. Challenge accepted naman si Malia. Wala raw karekla-reklamo, lalo na sa paghuhugas ng pinggan. Enjoy na enjoy nga, ang lakas sa sabon. Yun, kailangan bantayan mo din kasi di ba, may kasamang laro. Epektibong paraan din daw ito ni Bokwang para hindi masanay si Malia sa paggamit ng gadgets. Dapat balanse lagi daw ang activities at learning. Kaya payo niya sa iba pang mommies, turuan ang mga anak ng gawaing bahay habang bata pa sila. Tayo po ang gabay nila, di ba? Para maiwas sila sa gadget at saka para magkaroon sila ng mga activities, hindi ba, sa araw-araw. Ready nang bumalik at mag-commit sa showbiz project si Aubrey Miles. Nitong pandemic kasi, nag-turn down siya ng offers for lock-in taping para matutukan ang anak na si Rocket na may autism spectrum disorder. Nagpa-progress and yung development niya sa therapy niya, yun ang importante. So ngayon, she looks in her eye, we look at each other na before kasi hindi siya tumitingin, di ba? Yeah. And yung speech, ngayon medyo one word na siya. So hindi siya yung totally na pipe, hindi ganon eh. Kasi iba kasi they don't want to just talk eh, ganon. Siya one word na. So progress sa amin yon. Kahit nung una, hindi naging madali sa mag-asawang Aubrey and Joy Montero ang lagay na anak. Hindi sila pinanghinaan ng loob. It's really acceptance eh. Pag na-accept mo yung mga bagay na hindi mo naman alam na ready ka, wala ka talagang kahit anong ready mo sa buhay, hindi mo na-expect yung mga ganito. So sa amin, in-expect na lang namin na yung love talaga. Dinadala pa nga nila si Rocket sa events para masanay ang bata. Bukod kay Rocket, all out din ang support ng mag-asawa sa fellow parents na mga may autism. Don't expect na kailangan ganito. Everything open lang, ganyan. And better talaga acceptance in everything, ganyan. Tanggapin lang natin, wag na tayo mag-compare ng mga anak natin. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. May malaking twist daw na dapat abangan sa Startup PH ayon kay Yasmin Curdy, kasabay ng pagbabalik ng kanyang karakter na si Ina Diaz. Narito ang aking chika. Hindi na tama yung ginagawa mo, sumusobra ka na. Na-miss niyo ba si Ina Diaz played by Yasmin Curdy ng Startup PH? Magbabalik na ang karakter ni Yasmin sa Philippine adaptation ng hit Korean series. Magiging malaki raw ang kontribusyon ng kanyang role sa mga pagbabago sa buhay ng lead character na si Danny, played by Bea Alonzo. Magkakaroon ng major twist. Yun yung mga kailangan nilang abangan. Makakaasa raw ang mga tututok sa Startup PH na mas marami pang tagpo ang pananabikan sa susunod na mga araw. And syempre gusto ko pong magpasalamat sa mga sumusubaybay gabi-gabi sa Startup PH. Sa mga walang sawang mag-tweet at mag-message sa amin, tinatag kami, ginagawan kami ng memes at kung ano-ano pa. Dadayuhin din ng cast ang ilang lugar sa Pilipinas para magpasalamat sa mga kapusong nanonood ng Startup PH. Bukod kina Yasmin at Bea, makakasama din nila sina Alden Richards at Jerry Gonzalez sa Cebu at Davao City. Aminadong nasesenti si Yasmin sa tuwing bumibisita siya sa Davao. Lalo't made in Davao raw ang kanyang 2006 hit song na I Know. Yung song na I Know talaga, nakapagpabago talaga ng buhay ko. Like sobra-sobra. Kasi naging singer na nagmo-mall tour, nag-nationwide tour nang dahil sa song ng I Know at sa album na yun. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Salamat, Nelson. Mga kapuso, perfect po para sa buong pamilya ang pamaskong pasyalan sa Pampanga. Bukod po sa nagagandahang mga Christmas display, ma-enjoy din ang pag-food trip doon. At nakatutok live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Claire?
Pia, talagang ramdam na nga ang Christmas vibes dito sa tinaguriang Christmas capital of the Philippines, San Fernando, Pampanga. Tiyak na swak sa mga bata at young at hearts ang all-wrapped Christmas display na binuksan sa publiko. Ang isa sa pinaka-inaabangan ang pagpapailaw sa bagong Christmas pasyalan. Highlight sa pasyalan na ito ang snow blasting, makukulay at kumukuti-kutitap na tunnel of lights na perfect Instagrammable sa mga pumibisita dito, kung saan pwedeng magpa-picture. Tampok din ang mga kalesa rides at tampok din ang giant ribbon na sumisimbolo sa pagbuklod-buklod at pagkakaisa ng pamilya at komunidad. At kung gusto namang at kung nagutom naman sa pamamasyal, tampok din ang iba't ibang food trip sa Market Bazaar dito sa San Fernando, Pampanga. Pia, mula 6 p.m. hanggang 10 p.m. onwards magsisimula ang Christmas display at mag-start ng Webes hanggang Linggo. At maaari namang pumunta dito kahit walang vaccination card basta't sumunod sa health and safety protocols. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Ito naman po sa mga kapuso natin na kung nakatanggap na ng Christmas bonus at ready nang mamili ng panregalo, baka nasa Noel Bazaar sa PhilInvest tent sa Alabang ang inyong hinahanap. Alamin natin dahil nakatutok doon live si Dano Tingkungko. Dano, anong meron dyan? Pia, dito sa second leg ng Noel Bazaar, sa dami ng pwedeng ipangregalo, pwede ka ma-overwhelm. Kaya kung ano yung mga pinakapatok at kakaiba, kami na ang pumili para sa inyo. Tuwing Pasko, palaging tanong, sino ang reregaluhan at ano kaya ang ibibigay? Sino reregaluhan mo? Mga anak ko po. Tsaka pamilya ko po. Tsaka sino pa? Mga mama at papa ko. Ikaw? At tsaka sarili ko din po. Saan ka bibili ng regalo? Sa Noel Bazaar po. So far, madami dito like mga bags for the girls, tapos sa girlfriend, mga pang BTS stuff. So. I'm looking something for my colleagues na unique. Dito sa Noel Bazaar, may mahahanap na gift options na pang standout dahil kakaiba. Gaya nitong manika na gawa sa samot-saring beads. May sariling sapatos, accessories at inspirational quote. Minsan keychain, minsan bag charm, minsan bracelet. At one of a kind ng bawat bead doll at pwede sa buong pamilya o barkada. Lahat gawang kamay ni Beth Lopez mula nung pandemya. I wanted to make a doll but I didn't know how. And then I had wooden beads. And I just started making a head, and then maybe I'll put shoulders and the body, and then the legs, and then it started there. I started ordering the shoes. This was a good thing for me, for my mental health. Kung creative ang reregaluhan o kayo mismo gustong magpinta, bakit hindi subukan ang paper mache figures na ito? Iba't ibang klase ng figures para sa inyong sariling blank canvas. Para kang nag-coloring book pero 3D. Kung walang art material sa bahay, makakabili rin ng starter kit na 3 kulay ng pintura at brush. Ang idea is, instead of using a plain canvas, why can we go 3D? Parang ganun yung inaano nila. And eco-friendly. So, all of our materials are 100% recycled. Meron ding nag-iimprenta ng personalized name sa mga tote bag, t-shirt o tumbler o mug while you wait. Kahit itong pwesto ng kakanin, pwede ring i-personalize ang lalagyan. Ito ang talagang kakaiba at lakas tama. Ube Licor. Animoy lasang tinunaw na ube ice cream pero may sipa sa dulo. Para sa K-pop fans, may pwesto rito ng mga official K-pop merch. Para naman sa fur parents, itong stall na may matching holiday wear. Maganda ring gift idea, mga hand-embroidered pashmina scarf, kaftan at robes mula pa sa Kashmir, Northern India o mga religious ornament na gawa sa iba't ibang material. Lahar galing Mount Pinatubo, coco fiber mula Negros Oriental at activated charcoal mula Davao. Pia, bukas ang Noel Bazaar dito sa PhilInvest tent sa Alabang. Hanggang bukas yan, 11 a.m. to 9 p.m. Sa susunod na weekend naman,
November 25 to 30, nasa World Trade Center ang Noel Bazaar. Pia? Naku, Dano, dami palang pwedeng bilhin dyan. Naku, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. At mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado, 36 na araw na lang. Pasko na. Mula po sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Ivan Mayrina, ako si Pia Arcangel. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.